Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Martes, November 11, 2025. At ito pong si Yusek Claire Castro ay binanatan po si Snow White. Si Snow White po. Kilala niyo ba si Snow White? Yung nagbakasyon po dun sa beach. Habang tayo po ay babayuhin ng bagyo ni Super Typhoon. Mas pinili pa ni Snow White na magbakasyon doon sa isang beach. At pagkatapos, nung dumating yung bagyo, lumipad na naman. Papunta doon sa sa tatay niya. May tatay pala si Snow White. So ito mga kababayan, hindi ko kasi maintindihan, bakit kayo ganon? Lalong-lalo na kayo mga DDS. Bakit kayo ganyan? Yung mga tumutulong sa ating mga kababayan, etong ating gobyerno, tinutulungan na etong ating mga kababayan, etong mga nasalanta ng bagyo, apektado ng bagyo, tinutulungan na. Namigay ng 5,000, 10,000, sabi ng iba bakit naman gano'n, naliit-liit? Imbis na magpasalamat na lang. Ay, ibang hadya walang ginagawa Yung ibang mga mayor sa nagpunta, nag-abroad. Panahon na kailangan sila ng kanilang mga constituents, ng mga bumoto sa kanila, nasaan sila, nasa abroad. Alam naman nila may parating na bagyo. Bakit tumiretso pa rin sila? Bakit hindi sila nag-cancel? Balita ko merong isang nag-cancel na mayor, palakpakan natin kung sino man yung mayor na yon. Tapos, eto namang si Snow White. Nagbakasyon pa sa beach. At nung dumating yung bagyo na wala na. Bakit mas tuwa-tuwa pa kayo sa kanila? Ba't hindi sila ang batikusin ninyo? Bakit itong gobyerno ang binabatikos ninyo? 5,000 daw napakaliit daw. Yung 10,000 raw napakaliit daw. Ang alam ko pauna pa lang yan Pauna pa lang yan. Kaya nga nagdeklara ang ating presidente ng 1 year state of calamity. Tama po ba? O national calamity. Kasi nagre-ready na itong ating gobyerno para mamigay ng tulong sa mga nasalanta at 1 taon po yan. Yung mga talagang naapektuhan nasalanta na talagang naubos lahat ng kanilang ipinundar. Maging yung kanilang mga negosyo, sakahan, talagang nagnawala. So ngayon, gumagawa ang gobyerno ng paraan para at least sila'y umangat muli, makabangon. Anong gusto niyo? Ibigay agad 1 milyon? Bigay lang 1 milyon bawat isa? O 100,000? Hindi naman agad-agad ganun yun. So, imbis na batikusin nyo ang ating gobyerno, dapat tulungan na nga lang natin itong ating gobyerno. Magpasalamat tayo kahit papano ay may naitutulong. Di ba? Tapos yung mga walang ginagawa, bakit hindi yun ang batikusin ninyo? So ito, pakinggan natin itong PCO press briefing kanina lang at binanatan po ni Claire Castro itong si Sara Lustay, itong si Snow White. Ito po. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN News. Ma'am, good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to? Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang First Ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para Patay ka, Snow White. Binanata ka na ni Claire Castro. Yung book launching daw, hindi naman daw tulad ng bakasyon yon, nung pa-swimming lang, pa-chill-chill lang. At hindi yung katulad yun ng pagsuot-suot ng costume na Snow White.
Ano ba? Ano ba yung libro na yan, Madam Claire Castro? Mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung ano man po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Oo nga naman. Kaya ako nabibisit dito sa mga didilis na to eh. Bakit hindi batikusin ninyo yung mga walang ginagawa, yung nagsiswimming lang, nagko-costume party, Snow White? Si First Lady naman, yung ginagawa niya, ito po ay pagkilala sa mga nagdaang opisyal ng ating gobyerno. Di ba? Saka iba-ibang trabaho yan eh. Si Presidente Marcos ba, nasaan? Si Presidente Marcos nag-iikot eh. Pati yung ilang mga cabinet secretaries, ginagawa nila yung trabaho nila. Kanya-kanya silang trabaho. Anong gusto niyo si First Lady? Lumipad dun sa baha? Hindi, syempre meron siya mga events na dapat puntahan na para din naman ito sa sa mga Pilipino. Kaysa naman mag-party-party ka, mag-swimming ka, mag-costume ka ng Snow White, mas may say-say naman yun kaysa yung sa ginagawa ng iba. Ma'am, follow-up question lang po. How do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf, insensitive, and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagaban para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa natin Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Okay, so yan mga kababayan, sa pool na naman. Yung mga unang-una yung mga mayor sa nagbakasyon at etong si Sara Duterte. Bakit kasi? Kasi naman pa Snow White ka pa. Snow White pagkatapos nun may meron dong swimming doon sa isang resort. Parating na yung bagyo. Di dapat yun ang batikusin ninyo. Hindi yung kung sino-sino na meron namang ginagawa at merong obligasyon na tinatrabaho. Iba walang ginagawa. Di ba? Mga didilis. Langya kayo. At ito pa mga kababayan, katulad na ito mga to. Ito dapat yung binabatikos ninyo eh. Pero kayo mga didilis, tuwan-tuwa pa rito eh. O sino-sino ba yung mga yan? Sino-sino ba yung mga yan? Ito yung mga klase ng tao na hinipe ng mga DDS. At grabe, may common denominator talaga. Parang may something lahat. Kung hindi man tiksal, di sablay sa coconut shell. Nako, ayan po. Hindi ko na pangangalanan Kilala nyo naman siguro itong mga to. Dito, kung di nyo kilala itong nandito sa may mouse ko, eto si Boy Lighter. Si Boy Lighter, Kilala nyo si Boy Lighter? Yung nanguna doon sa Mindiola. Ayan, nagdala pa ng lighter. Mag-rally, magdadala ng lighter. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin talaga, ang balak nila manggulo. Hindi na po para manawagan ng laban sa korupsyon. Kundi ang talagang gustong gawin ay manggulo. Nagdahilan pa nga yung kanilang abogado eh. Sabi, bakit kayo may dalang lighter, sir? Kasi magbibigil kami. Overnight vigil, ang problema. Biglang umulan, so hindi natuloy yung vigil. Ayan po si Boy Lighter. Ay, iba kilala nyo na. Ito yung latest nila. Yan Ay, yung latest member nila. Sino ba yan? Ito. Dito muna tayo. Yung isa nakulong na. Si Francis Steve Fontillas. Documented na may mental problem. Pero ginamit ng mga DDS para sa propaganda nila.
Ito yan. Ito yung pulis. Pero mo pulis ka, tapos titirahin mo PNP. Yung organisasyon na kinakabilangan mo, doon ka sumisweldo, doon mo kinukuha ang pinapakain mo sa pamilya mo, tapos babanatan mo. Tapos pati presidente, babanatan mo. Ano nangyari dito kay Pontillas? Di nasa oblo. Nasa oblo, nahuyo. Nakulong mga kababayan. At ito, na chinyek up daw nila, meron po itong mental problem. May mental problem. Ito pa. Si Park Alamada Pangaliwa naman. Obvious, may tama din at may mga kaso na. Ito ata yun. Si Boy Lighter. Ayun si Boy Lighter, si Park Alamada Pangaliwan. Tapos ito pa. Dapat isunod na kasuhan si Kiko Barsaga. Aminado nga si Cap Nino Barsaga na may saltik daw talaga sa angkan nila. Yan nagsabi. Si Cap Nino Barsaga. Si Cap Nino Barsaga. Yun po yung vlogger na panay mura. Pero nakakatuwa po. Masarap kasama po yan si Cap Nino. At ito nga daw si Kiko Barsaga ay pinsan niya at may saltik daw. Ayun ang sabi ni Nino Barsaga. At ito pa. At syempre, hindi mawawala si Anjo Iliana. Ayan So kasama na siya dun sa mga didilis na may saltik. Parang kailangan niya ng patong-patong na kaso para maubos na yung binayad. Allegedly, hindi naman natin sinasabi na bayad siya pero marami nagsasabi. Ba't ganito to? Mukhang talagang mukhang merong tao sa likod nito. Kung wala man tao, may demonyo sa likod nito. Ni Anjo Iliana. Ayan. Pero, ito ang mas malala, yung mga DDS fanatics habang ginagamit at hinahype ang mga ganitong tao para sa poon nila sa Davao, todo depensa. Pero nung nakulong si Fontillas, biglang deadma. Wala naman nakatulong Diba? Kagaya nung isa yung si Headshot. Ba't hindi kasama si Headshot dito? Dapat isinama nyo si Headshot. Nung nahuyo, nahuli. Humingi daw ng tulong sa Office of the Vice President, hindi pinansin. Si Pontillas, ano nangyari? May tumulong ba? Wala rin. Kaya, yung mga yan, ikaw, Anjo Iliana, sigurado isa ka na rin. Dakdak ka ng dakdak. Sinisiraan mo yung hindi pabor sa inyong grupo, sa didilis, mag-iingat ka kasi akala mo tutulungan ka nung pinagtatanggol mo, nung pinaglalaban mo, hindi. Nga. Sigurado yan. Kawawa yung tao, ginamit, pinasikat, tapos tinapon. Classic DDS move. Exploit the vulnerable, then act innocent when it all blows up. So yan po, yung apat na yan, ito raw po yung mga hinipe ng DDS. Pero pare-parehas daw may common denominator. Ano yung common denominator? Ano raw? Merong something sa lahat ng ito. So merong something. Yan po. Sabi dito sa post. So ayan mga kababayan, ito raw yung kabilang na sa mga hinipe ng mga didilis. Mga self-confessed didilis na ngayon ay ginagamit ng grupo na gustong sumira sa gobyerno. At ngayon ginagamit kayo pero pagkatapos kayong gamitin, ewan ko na lang kung saan kayo mapupunta. Katulad na ito ni Pontillas. Nasa oblo. Tapos yung iba dyan, nangyari. Kaya payo ko lang sa mga ito, medyo siguro laylo kayo. Kasi pagdating naman ng panahon, iiwanan na kayo sa ere nung pinaglalaban ninyo. Katulad na ito ni Anjo, meron na naman banat. Pero mo, gusto niya raw pumunta sa Blue Ribbon Committee. Di ba may saltik na? Anong gagawin mo sa Blue Ribbon Committee? Di ba? Ito yung wala na to, yung siraulo na ata ito Gusto niya pumunta sa Blue Ribbon Committee at naghamon pa ng lie detector test. Pakinggan na natin. Ito sabi niya si Kuya Sen. Kuya Sen na raw ang tawag sa kanya. Kasi gusto raw siyang patakbo yung senator ng kanyang mga fans, ng kanyang mga followers. At mga taong bayan, tinignan ko naman yung mga comments, halos lahat galit sa kanya. Ewan ko kung saan niya nakakuha yung mga sinasabi niyang mga
mga nagsasabi na tumakbo siya. Marami siyang ano eh. Alam niyo mga Pilipino, sa totoo lang, ang mga Pilipino natutuwa doon sa mga ganyang klaseng tao. Yung mga parang bang ano, yung parang sinto-sinto. Kaya marami siyang followers. Kasi nalilibang sila eh. Tingnan niyo si ano, sino yung ano, si Rendon Labrador. Oh, maraming followers siya, pero hindi lahat ng followers gusto siya. Gusto lang yung ginagawa niya. Kaya minsan mga Pilipino natutuwa eh kapag may mga ganitong klaseng tao. 'Di ba? Yung mga ang ginawa ay manira ng manira. Kaya sila nagka-follow kasi gusto nila maging updated kasi nalilibang sila. Yung iba nga kagaya ni Makagago at ni Francis Leo Marcos nag-aaway, iba natutuwa sila doon sa ginagawa ng dalawa. Pero hindi naman sila natutuwa doon. Ibig sabihin, hindi nila gusto yung dalawa. Natutuwa lang sila doon sa ginagawa ng dalawa na nagbabanatan, nagbumurahan. Marami kasing ganun eh. 'Di ba? Parang ganito rin si Anjo. Hindi porke ikaw ay finalo, talagang gustong-gusto ka nila. Hindi, natutuwa lang sila sa'yo. Kasi parang pinagtatawanan kanila at nalilibang sila sa ginagawa mong paninira kung kani-kanino. Kaya sabi niya, pinapatakbo raw siya ng kanyang followers, ng taong bayan. Pero pag binasa mo yung comments, halos lahat galit sa kanya. Kaya ano to wala rin sa ayos to Pakinggan natin. Ito si Kuya Sen. Kuya Sinto. Oh. Ito. At nako, napakaraming bashers, panay paninira, left and right. So, paninira daw. Yung mga sumasagot sa kanya, sinasabi niya paninira daw sa kanya. Hindi naman paninira yun Sumasagot lang kasi ikaw nagsimula Diba? So, syempre, kailangan dumipensa ng mga fans o mga followers ng mga binabanatan mo. O tapos ngayon, siya na ngayon ang sinisiraan. Wow. ikaw nga yung puro paninira. Sabi ko, paano ba tumigil to? Naisip ko, ganito na lang para matapos na ito. Punta ako ng Blue Ribbon Committee. Ang gagawin mo sa pupunta raw siya sa Blue Ribbon Committee na gagawin mo ran. Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Para? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako kung anong gusto ko. Pero isa lang ang kondisyon. Gusto ko, may nakakabit sa akin na lie detector test. Tapos? Para matapos na lie detector test na yan At inahamon ko, yung nagsabi sa akin na sinungaling ako, dalawa kami, magpa-lie detector test. O di tapos, di malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? O di tapos na, di Merry Christmas, Happy New Year to all na. Di ba magandang idea yun? Kaya inuulit ko, para matapos na tong siraan, kasi buong Pilipinas na involved, imbitahin niyo ako dyan sa Blue Ribbon o kahit sa Senado. Imbitahin niyo ako. Dalawa kami, anong tawag doon? Na lie detector test. Tapos, pwede niyo kaming tanungin. At pwede ako magkwento. Yan. Siguro naman, pagkatapos nun malalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Okay ba sa inyo yun? Ganda nun, live. Baka pa to all-time high to. Lahat ng channel nakatutok malalaman na. Magpustahan pa kayo, pustahan kayo kung sinong sinungaling sa amin. O, di ba? Ang ganda, di ba? Sandali lang yun, mga 10 minutes lang yun, tapos na yun, malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. O, yan. Suggestion ko yan. Blue Ribbon Committee at dalawa kaming naka lie detector test. Ang pangalan ko Andres atapang atao ko kaya naghahamon ako ng ganito para matapos na kasi meron pang mga mga patirada patalikod o di tapusin na natin to dyan tayo sa Blue Ribbon Committee o sa Senado. Tapos lie detector test, kaming dalawa. Anong parusa pag nagsinungaling?
wala. Ano lang, malaman lang kung sinong sinungaling sa amin, di ba? Ang cute, di ba? Okay, yan po yung aking hamon sa Senado. Sa 24 nakaupong Senado, baka pwede naman, 10 minutes lang naman yan eh. Okay? Baka pwedeng pagbigyan nyo naman yung taong bayan. Taong bayan, para naman masayahan yung taong bayan dahil puro na lang pangungurakot, puro na lang baha ang nakikita nila sa news. O at least to, may bago silang papanoorin, masaya. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ayan. Wala na talaga to. Nasira na tuktok na ito. Pero yun gusto niya pumunta sa Blue Ribbon Committee, magpapalay detector test daw. Kasama si hindi niya binabanggit pero si Tito Sen ang sigurado niyang pinatutukuyan niya eh. Magpapalay detector test daw sila ni Tito Sen, sabay daw sila. Magtatanong yung mga senador sa kanila at sasagutin nila at para malaman kung sino nagsisinungaling. Pero yung may suggestion ito. Yung suggestion, yung mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit eh. Sino ba naman mag-iimbita sa yung senador at pag-uusapan yung mga walang kwenta mong mga chismis? Ang daming problema ng bansa, ang daming problema na dapat tugunan ng bansa. Tapos ikaw pumapasok, nangihimasok ka pa. At gusto mo na pumasok sa Blue Ribbon, pag-usapan yung mga chismis mo. yung mga pinagdadaanan mo. Yung mga kwentong barbero mo. Sasayangin na nga Senado oras nila para lang imbitahan ka. Ang kapal talaga ng mukha na ito eh. So gagawin ng gusto niyang gawing comedy ang Senado. Siguro ganun ang gagawin niya. Kung sakaling siya mananalo na mukhang malabo naman sa sa sabaw ng Odo sa lahar. Yung flash floods. Mas malabo pa ron eh. Yung sinasabi nito na kapag siya ay naging senador, ay ganyan lang gagawin niya, mag-comedy. Siguro kung siguro pag naging mag-privilege speech, sabihin niya yung mga nangyari sa Itbulaga. Yan. So walang kakwenta-kwenta, mga kababayan na pinagsasabi talaga nito. Pero mo, amunin pa yung mga senators. Imbitahan nyo naman ako dyan sa Blue Ribbon. Tapos, tanongin nyo, question and answer. Question and answer lang. Kung ano gusto nyo itanong. Pagkatapos, magkaalaman ako sino sinungaling. Tingnan ninyo kung anong klaseng utak meron ito. Kaya sabi sa inyo mga kababayan, itong mga ito yung mga kasama rito. Ito yung mga mga didilis na napapansin na na talagang may saltik. Tapos ito pa yung sinusundan ng mga didilis, tuwan-tuwa pa kayo. Anong klase yan? Gising-gising naman kayo. Mga DDS. Tingnan nyo yung mga hinahangaan ninyo. Wala, pinagtatawanan lang to ng taong bayan, Ano nakasulat dito? Kulang ka lang sa pansin, Anjo, may sayad ka na. Baka may hangover ka lang, Anjo. Meron naman dito. Laban-laban, sir, many believe. Ito naman, nagoyo naman. Ang dapat mong gawin, magpagamot ka na. Ay. Naniniwala na ata ako sa iyo, Boss Anjo, ang magandang sinabi mo. Ano ba magandang sinabi? Ano ba naman? Tingnan nga natin. Tingnan natin ilang komento rito ng ating mga kababayan. Pang mental ka na. Pang mental ka na raw, Anjo Iliana. Di na yan nakakatawa. May sapak na yata yan. Baliw ka na, Anjo. Di ka pwede sa Senado. Naku, Anjo, yung flood control nga, walang pangyayari. Dumagdag ka pa. Itulog mo na yan. Sino ka naman para imbitahin? Papansin ka lang. Magandang gawin mo ay magpatingin ka. May something sa utak mo. Ayan, Anjo. Ayan yung sinasabi mo mga taong bayan na na gustong patakbuhin ka. Ayun sinasabi nila. Wala naman nagsasabi rito at naniniwala na ikaw ay dapat maging senador. Sabi nga nila, hindi ka bagay dyan dahil may saltik Ayan mga kababayan, yung update natin sa mga oras na ito. Unang-una binanata ni Tony Claire Castro si Sara Lustay. Dahil ang dami-dami niyong babatikusin kayo mga DDS, ba't yung pa yung tumutulong sa ating mga kababayan? Dapat ang batikusin ninyo ay yung nagko-costume lang ng Snow White at yung nagbabaka-bakasyon lang dyan sa beach resort. Di ba?
At ito mga to na hinahangaan ninyo, isa lang ang denominator, may common denominator, may saltik. May saltik. Lalong-lalo na itong si Anjo Iliana. Pero yung mga kapal na mukha, gusto raw niya magpaimbita sa Blue Ribbon, tapos magpapalay detector test daw sila ni Tito Sen, at magtanong kayo, no holds barred question and answer? Ba't bibigyan ka ng oras ng Senado pag ganyan wala na. Di pare-pares na kayo comedy. Isarado nyo na yung Senado kapag... Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.